Mens, I know mga magagaling na po ang Team Titans at kapag Team Titans ka, resultado ka, I know po maraming mga magagaling na mentors dito po sa atin kaya sana meron po akong ma-impart, may maitulong po ko sa inyo sa training po natin tonight. So ang nabigay po na topic sa akin mga mentors is follow up. So 'di ba po before mga mens, nag-training na po tayo, may 1 week intensive din po tayo sa Team Titans. Tinuruan po tayo paano mag-prospecting, paano mag-invite, paano mag-edify, paano mag-tee up, 'di ba? So naturo na po sa atin 'yon. Pero mga mentor, sabi nga po sa atin 'no, sa mga trainings po natin, dito rin po 80% of the sale naggagaling po sa follow-up. So puwedeng ang galing mo na nga mag-prospect, magaling ka na mag-prospect, marunong ka na mag-invite, pero baka ang kulang naman mens is follow-up. Baka after mo makausap, after mo mapresentahan, 'di ba, yung client mo, hindi mo na pala siya nafo-follow up, 'di ba? So, na-experience mo na ba na sa'yo nag-inquire pero sa iba nag-pay in? Sa'yo bumili pero sa iba nag-member, ayan. 'Di ba? Sinong may kasalanan, 'di ba? Sa'yo nag-inquire, pero nag-suffer pa sa iba. Nag-suffer pa sa iba, naunahan ka pa, oh, 'di ba? So masakit 'yun mga mens and sometimes kasalanan din naman natin kung bakit, 'di ba? Ay hindi po Mama Beth. Ayan. So eto mga mentors, follow up po yung topic natin. Sana may maturo po ako sa inyo, may maitulong po ako sa inyo 'no. So dito mga mens, naggawa po ako ng siguro po 10 steps or 10 tips kung paano po mas mai-improve yung pagfo-follow up po natin. Okey lang po ba yun mga mens? So una mga mentors, anchor their emotion. May mga bago po ba mga mens? Type 1 nga po kung may mga bago, yung hindi pa po yung talagang bagong-bago, hindi pa kayo na topic, hindi pa po kayo naturuan ng prospecting, mga ganyan po. Meron po ba na nag-attend ngayon? Meron. Hello po Mentor JJ, 'yan. Mentor JJ lang po ba yung bago? Ayan. Mentor J Romel? Bago ka pa, Mentor J? Mentor Inor, meron po akong invite. Okay, okay. Ayan po, thank you po sa mga nagre-respond 'no. So ito po, baka sa mga super bago pa talaga, hindi pa naturuan ng prospecting, inviting, maganda at least medyo, may idea na rin po kayo on how to follow up, pero may mga trainings po tayo diyan 'no. So ayan, baka lang magulat sila. So ito po, number 1 is nilagay ko po dito mga mentors, anchor their emotion, not just information. So dito po mga mens, 'no, ibig sabihin po nito kapag nagfo-follow up po tayo 'no, hindi lang po tayo nagfo-follow up para i-remind lang po sila, 'no. Kailangan ng halimbawa facts, prices or kumbaga promo po mga mens, kailangan mga mens nire-remind din natin sila bakit ba sila nag-inquire sa'yo, especially kung sila yung nag-inquire or bakit mo ba sila nakausap, halimbawa ikaw naman yung nag-approach. So paano po ito nagwo-work mga mentors, ang ano kasi nito mga mens, emotionally natin po sila tina-target. Nagre-reconnect po tayo sa kanila through their emotions, hindi lang po yung basta kamusta, "Hi tita, kamusta ka na?" 'Di ba po sa panahon kasi ngayon ang hirap ng mga musta, 'di ba? Tama po ba? Ang hirap na pong mga musta kasi baka ang kasunod pautang. Tama po ba? Ayan, 'di ba? Kaya mahirap na po mangamusta baka mamaya kaya hindi ka pala nire-replyan, 'di ba? Baka kaya nilo-long press ka lang or sini ka lang, 'di ba? Baka kinakabahan kung ano yung kasunod. So ngayon i-rephrase na po natin yung pangangamusta sa kanila or pagfo-follow up po sa kanila. Hello Tita Deli, hello po Mentor Deli, hello po Mentor Ana. Yes, nakakakaba, 'di ba? So, dito mga mentors nakalagay po, "People remember how you made them feel, not what you said." So, nagre-reconnect tayo sa kanila mga mens through emotion. So, ano pong example nito? Eto po mga mens ang isa sa mga example, "Hi ate, naalala ko nung nagkuwentuhan tayo about lagi kang pagod, kamusta ka na ngayon?" So, ngayon medyo ni-remind mo siya na, "Oo nga 'no, kaya nga usap before is na-mention mo pagod ka nga pala." May mga ganyan mga mens. Next pa, bigyan ko pa kayo ng
iba pang example about sa product. May mga actual example din po ako dito mga mens later on no, na mai-share ko po sa inyo. Ito po yung isa sa mga client na na-message ko, no? Ito po. Hi tita, naalala ko po sabi niyo gusto niyong bumalik yung dating sigla ni tatay. May gusto lang po akong i-share, baka makatulong po sa inyo. So ito naman mga mens is nire-remind naman natin siya about doon sa loved one nila. Mostly na mga nag-i-inquire po sa akin about sa mama nila, sa tatay nila na may sakit sa kidney, yung mga ganun po. So ngayon, pag nag-chat po ako sa kanila, "Hi tita, naalala ko lang po kayo. 'Di ba na-mention niyo po gusto niyo pong gumaling yung tatay niyo, meron po siyang mataas na creatinine. Baka lang po makatulong sa kanya 'to." So ngayon po, nare-remind niyo po again sila. Another example po mga mens, gusto niyo po ba ng example? Sige nga. Buhay po ba kayo mga mens? Active po ba kayo? Ayan. Yon. Okay, okay. Mag-comment kayo mga mens ha, para at least nakikita ko po kung active po kayo kasi baka hindi po ako na ginaganahan po ako mga mens pag ano kapag madami pong nag-aano Ayan. So next mga mens, ito po isang example ko po dito. Testimony naman. 'Di ba tayo mga mens, natuturuan naman po tayo na mag-send ng mga testimony na videos, testimony po na pictures. Ngayon, isa sa very effective sa akin po mga mens, halimbawa, meron po akong testimony na may acid reflux. Ang mini-message ko po doon, testimony video or picture, follow up by a text. Hi tita, naalala ko sabi mo may acid reflux ka. Like itong client ko, after mag-barley, sobrang ginhawa na raw ng pakiramdam. Gusto mo ba marinig yung feedback niya? So may mga ganyan po akong pagfa-follow up sa mga client. Okay? So I hope may nakakatulong po ako sa inyo. Number 1 pa lang po tayo. Ayan. Next po, number 2. Medyo parehas lang din to kasi ginagamitan ko lang din ng naalala. Pero ito, personalized na po siya. Ngayon mga mens, personalize mo every message. Okay yon na nakakapag-attend po tayo ng iba't ibang mga trainings about sa papaano po tayo. Wait lang po ha, may medyo nadidistract lang po ako sa mga maingay. Ayan po. So, the brain filters out generic message. Ayan po. But perks up at personal relevance and make them feel seen, valued, and not just targeted. For example, mga mens, naalala ko po sabi nyo mataas po yung BP ni kuya. May feedback ako from one of my client na same case din. Gusto kong i-share. So, medyo i-ano nyo siya mga mens, medyo personalized na doon sa kausap nyo po. Okay? Parang ang nabibigay kong example is more on sa products. Si Mentor Friends po kasi mga mens, nakakakuha po talaga ako sa products po. Nung nag-start ako, nahirapan, siguro as bago, ito po personally, nung bago po ako, hirap po akong mag-follow up kapag mga business po or opportunity. Pero yung iba, doon naman po sila magaling. Okay? So, ito naman po yung sa akin. Okay, so ito personalized naman tong part na to mga mens, no? Bigyan ko pa kayo ng other example. Meron pa po ako dito na other example. Ayan. Nandito, hindi ko pala nalagay dyan, no? So, dito mga mens, meron tayong tip paano nyo siya mape-personalize. Lagi nyo pong gagamitin yung word na naalala ko yung sinabi mo. Naalala ko, sabi mo. So, nakikita po ng client nyo, attentive po kayo sa kanila din. Naalala ko, tita, sabi mo po. Ganito, mataas ang cholesterol mo, ganito, ganyan po. Number 2, mga mens, pwede mo rin po siyang gamitan ng, grabe no tita, ang hirap talaga pag may acid reflux, ang hirap talaga kapag hindi regular yung menstruation, ang hirap tita no pag laging nananakit po yung kasukasuan. So, pwedeng ganun mga mens, no? And, dun nyo na po i-offer yung may gusto po kayong i-share, baka makatulong. In that way mga mens, hindi po kayo mukhang namimilit. Hindi po kayo mukhang pushy dun sa client. Kasi again, remember mga mentors, ang tao po ayaw ng binibentahan. Tama po ba? Pero kung pinapakita mo po sa client mo na may care ka, may ginagamit pa ako na word mga mens, nagwo-worry lang po ako. Yon. Pwede mo din yan gamitin mga mens, nagwo-worry lang po ako tita. May ganun po akong sinasabi. Meron din po akong mga nakikita na, halimbawa mens, di ko alam if na-experience nyo na po ito. Meron na po ba kayong nakita na nakausap nyo na po before tapos nag-post ng ibang barley? Nag-post ng ibang brand ng barley?
So ngayon, ang follow-up message ko po dun, "Hi tita, nakita ko yung post mo. Naalala ko nag-usap tayo about sa barley. Nagwo-worry lang ako kasi ibang barley yung na-take mo, baka mas lumala po yung sakit niyo." So another way of follow-up naman din yon mga mens sa kanila po. Okay? So ayan po. Next, eto po mga mens, katulad po nito, meron po akong client sa Canada, meron po siyang cancer. Um, Ano siya mga mens, manager po siya sa McDo. So nakausap ko siya. Ngayon yung isa ko pong downline, ayan, nandito ba si Tita Mary Ann? Shout out Tita Mary Ann. Ayan. Shout out Tita Mary Ann. So, si Tita Mary Ann po kasi, eto chat niya, "Sorry mens, gusto ko lang i-share sa'yo ang good news. Clear na po ako sa cancer." So, ini-screenshot ko yun mga mens, tapos lahat po ng prospect ko na nakausap ko na may cancer, eto po yung chat ko. "Hi tita, sorry naalala kita. I'll pray for your fast recovery po. Clear na po yung cancer ni Tita Mary Ann. Siya po yung pinadalhan ko sa Quebec na mention ko po sa inyo na may cancer din." So, na-remind ko po sa kanya, ngayon eto po yung sabi niya, nag-try po siya parang 8 box or 11 boxes din po yung binili nila, 'no. So, eto another example din po, naggagawa po ako ng video, eto opportunity naman. "Hi kuya, share ko lang, naalala ko po kayo, parehas po kayo na product specialist, baka maka-help lang din po." So, both mga mens, either po sa product approach or sa opportunity niyo po siya, ime-message, puwede niyo pong magamit yung gano'ng script po, 'yan. Learning ba kayo mga mens? Baka nagagamit niyo na rin po 'yan 'no? So eto next mga mens, eto number 3 naman po, use micro-yes strategy. Dito naman mga mens, natutunan ko lang din po ito sa isang mentor. So dito po, ang nakalagay po dito, "Small affirmations create mental consistency, leads to a big yes later." So they'll likely say yes, it keeps engagement open. Ang point lang nito mga mens, natutunan ko po 'to with Mentor Josh 'no, hi Mentor Josh. Po. Under Joshua Bustos, yan po. Ang natutunan ko naman po sa kanya is yung yes ladder agreement naman. Eto micro yes naman, parang ganun lang din po. Magtatanong ka po ng mga tanong sa client na ang wala siyang ibang sagot kung hindi yes, kung hindi oo nga 'no, parang ganun po. So katulad po nito, example, "Ate, kung may product na 100% natural at nakatulong sa hypertension ni tatay, gusto mo po ba marinig?" So, nagtatanong po kayo sa client. Ang sales mga mens, ito rin po ang natutunan ko 'no, para pala maging powerful salesman ka dapat magaling ka pala pong magtanong 'no, hindi ka pala dapat po takot magtanong. Dati po takot ako magtanong mga mens. Ang lagi ko lang chat, "Hi tita, kamusta po? Hi tita, kamusta po? Gusto niyo na po bang i-try?" May mga gano'n. 'Di ba ang usually nagiging, follow-up lang po natin, "Hi tita, may shipment po kami ng 4 PM, gusto niyo po bang magpasabay?" 'Yun po yung turo naman sa'kin before nung bago po ako, "Hi tita, may shipment po kami ng 2 PM papuntang Laguna." Taga Laguna siya. Puwede rin 'to ha, refresh din 'to sa mga ano po ha, at refresh din po ito sa mga matagal na ginagamit 'yun, baka nakakalimutan natin siyang gamitin, yung, "Hi tita, may padala po ako sa Laguna, taga Laguna yung chinat mo, baka gusto niyo pong magpasabay." Yung mga ganyan po. Eto naman mga mens, nagtatanong ka ng mga questions sa kanya na wala siyang ibang sagot kung hindi yes. For example po, "Tita, imaginin niyo po kung meron pong product na makakatanggal po ng sakit ng father mo. Hindi na po mananakit yung arthritis niya, makakabalik na po siya sa trabaho. Sa tingin niyo po ba worth it subukan?" So, sagot niya, yes, 'di ba? So, 'yun po mga mens, mga gano'ng question. Sige, bigyan ko po kayo ng example. Meron po akong sinulat dito mga mens, Masyado kasing mahaba kapag po ano, eto po product naman ang nilagay ko po dito. "Hi tita, open ka po ba sa natural way para bumaba yung BP kahit walang maintenance?" Ngayon mga mens, paano mo malalaman? Paano ko icha-chat 'yan, Mentor Friends? Ngayon mens, baka may mga warm market po kayo. Let's say mga kakilala niyo, kapitbahay niyo po na naririnig-rinig niyo, "Ay, si Maring ganito mataas daw yung presyon, si Maring ganito may cholesterol daw." Puwede niyo po siyang i-approach ng ganito, "Uy Mare, nabalitaan ko kay ganito, may ano ka daw, may mataas daw yung cholesterol mo, open ka ba sa natural way?"
na pampababa ng cholesterol kahit walang maintenance. So ngayon mga mens, matitrigger niyo po yung curiosity nila, ay ano yun? Tama po ba? Next, mga mens, kung may food supplement na nakakatulong sa digestion at energy, gusto niyo po bang subukan? Pwede din yun, mga mens. Or kaya, na-try niyo na po bang uminom ng green drink like barley? Nagagamit ko yan, mga mens, sa mga, sa labas po, 'pag nagfa-flyering. 'Pag nagfa-flyering, mga mens, ang lagi ko pong nababanggit is, na-try niyo na po ba yung barley ni Miss Maritoni? Or kung hindi naman po, puwede niyo pong sabihin muna, open ka nakapag-try ka na ba ng matcha? Meron po akong umattend ako, mga mens, ang dami kong sample 'no, pasensya na mga mens, dami kong chika. Meron po akong in-attend na birthday, yung nakatabi ko po sa upuan, Vietnamese po siya. Na-post ko 'to, mga mens, Vietnamese siya, na-mention niya sa'kin, mahilig siya sa matcha. O yun, sabi ko, "Ate, nakapag-try ka na ba nung green drink? Para din siyang matcha pero mas healthy sa matcha." So dun na siya nagtanong. So napa-try ko po yun ng isang barley. So ngayon, mga mens, next another example po. Sige po, opportunity naman para sa mga opportunity naman din. So eto, puwede niyo po itong gamitin, ito po yung madalas kong nagagamit. Kung may extra income na puwede mong gawin kahit part-time lang, gusto mo ba marinig kung paano nila ginagawa? Meron din po akong ginagamit, mga mentors, na eto po palagi kaya ko sila nai-invite na ilagay sa VIP group chat ko po, is ang lagi ko pong message po sa kanila, "Hi tita, kung may promo po ng buy one get one or free shipping, gusto mo po ba ma-notify agad?" Ulitin ko, mga mens, baka magamit niyo po 'yun. Kaya po walang nagli-leave sa Messenger group chat ko po na VIP. Kasi, mga mens, ang bagsakan ko po sa kanila, "Tita, gusto niyo po ba kapag nagka-promo ng buy one take one or free shipping, gusto niyo po ba nano-notify agad? O puwede mong i-edit, gusto niyo po ba lagi kayong updated kapag may promo po na buy one take one or free shipping?" Eh, 'di ba nagka-buy one parang nakapag-buy one get one din tayo na package po nun. So puwede niyo pong gamitin yun, mga mens. Kung ayaw niyo naman po ng buy one get one, eh, di discount, free shipping, mga ganyan, promo, memo, puwede rin po yun. "Tita, gusto mo ba updated ka sa memo sa promo ng company?" So ngayon, ma-a-add ko po siya sa VIP group chat, dun maku-curious siya, may mga bumibili po sa VIP group chat ko dahil po dun sa script ko po na yun. Okey? So yun, mga mens, I hope may nakukuha po kayo. Ngayon po, eto number four na po tayo, frame it, frame it as help, not hustle. 'Di ba po always tayong nire-remind sa mga training po natin, especially with product knowledge po, na pagkaka ay pagkaka tutulungan versus pagkakakitaan, baliktad pala. Ayan, tutulungan versus pagkakakitaan. So minsan kasi, mga mens, kahit na maganda naman yung intention natin sa kanila na matulungan sila sa product, dahil mali po yung way ng pag-approach natin sa kanila or even yung word na ginamit po natin, iisipin nila na, gusto lang ako nito mabentahan para kumita siya. Tama po ba? So eto, ganun pa rin, tingnan niyo, may paglalambing, "Naalala ko po kayo, nagwo-worry po ako sa inyo kasi hirap po kayo matulog, baka makatulong po ito sa inyo." Mga ganyan po. People resist being sold to. Ayaw po ng tao ang binebentahan siya, but they accept being helped. Paano, mentor Franz, 'pag sinabi, "Ayaw ko kasi ng barley," di okey lang yun, at least na-share mo sa kanya. Wag po kayong ang maling ginagawa po ng iba na kapag nag-chat yung client na, "Ay, di ako interested," ang ginagawa po ng iba, sinisin na lang, hina-heart na lang, or yung ginaganto na lang, mens, nila-like na lang, ganyan. Or kaya po hina-heart na lang yung hindi na nire-replyan. Lagyan mo pa rin, anuhan mo pa rin siya, mga mens, replyan mo pa rin siya. Kapag sinabi, "Ay, hindi ako interested," "Ay, okey lang tita, no pressure. Naalala lang din kasi kita kasi ang dami ko na pong client na constipated." O halimbawa constipated,
Okey lang tita, naiintindihan ko po. Kasi ang dami ko na pong client na constipated before, pero after po taking ng barley, maganda na po yung pakiramdam nila ngayon. Kaya po naalala ko kayo. So mga gano'n din, balik mo lang ulit sa kanya. So makikita niya na, okey, concern ka sa kanya. Hindi yung, "Okey po, sige po." Baka mamaya nagalit ka pa, 'di ba? Ayaw mo magbili ha. 'Di ba? So 'yun mga mens ha. Positions you as a problem solver, not a seller. Lagi po 'tong sinasabi ni Mentor Aryan. Tayo po ay binabayaran sa problemang sinusolusyunan po natin. So kung marami pong sakit tayong nasolusyunan, marami din tayong nabentahan. Opo ba? So, gano'n siya mga mens. Kaya po ako mga mens, dahil nga po skeptic din ako sa pagbili kasi may sakit ako mga mens, skeptic ako sa pagbili, hindi ako basta-basta bibili ng ano sa'kin, naiintindihan ko po yung mga client. So, inaral ko po talaga yung product knowledge. Kaya mga mens, ayan, i-aano ko na kaagad mga mens, alam niyo po ba sa sobrang mahal po kayo ng Team Titans na mga mentors natin ng core, soon magkakaroon po tayo ng training about sa product knowledge. O 'di ba? So, ayan meron kayong ilo-look forward ha mga men. So, yun po aralin niyo po yung product natin, aralin niyo paano sila matutulungan, yung way kung paano niyo po sasabihin. Ha, hindi po yung, "Tita 'di ba may cholesterol ka, i-try mo 'tong barley." Medyo ano, medyo baka magalit si tita, 'di ba? So, kung medyo direct ka, medyo anuhin mo din mens, i-check mo din po kung paano ka mag-approach sa kanya, okey? So, bigyan ko po kayo ng actual example. Eto mga mens, mismong conversation po namin 'to ng client, 'di ko lang na ang hirap kasing hanapin po sa Messenger, nag-aano siya, eh. So, eto po, mga mens, isa sa example ko po sa product, eto po, "Ate, hindi ko naman po kayo ini-invite na bumili kaagad." I-refrain mo 'yun, "Ate, 'di naman po kita pipilitin na bumili agad. Gusto ko lang po i-share baka po kasi sakali makatulong po sa kondisyon niyo." So, anong nangyari dun mga mens, tinatanggal niyo na po kaagad sa isip niya yung, "Ay 'pag kinausap ko 'to bibili agad ako, eh." Meron po na-experience niyo yun mga mens, yung takot na takot yung client na tumawag ka? Yung 'pag sinabi mo, "Tita tawagan na lang po kita." Ayaw, chat na lang. Na-experience niyo po ba yun? Kasi baka natatakot po yung client niyo na, "Ay 'pag tinawagan ako nito kailangan bibili ako kaagad." So ngayon, naaano na po yung client niyo na kumbaga kumakalma siya na, okey, may assurance siya na hindi pala porket ayan, sabi ni Mentor Josie, tama po ba Josie? Yan, sabi ni Mentor Josie busy daw. Sasabihin lang naman po ng client niyo sa inyo na busy sila kapag alam mo yun, hindi po sila takot sila na, "Ay 'pag tinawagan ako nito pipilitin lang ako nito na bumili, eh." Subok ko 'yun mga mens, very ano ko po 'yun, subok ko 'yun mga mens yung gano'n na, "Ay busy ako, busy ako, busy ako." Ang effective sa'kin mga mens, baka puwede niyo rin pong ma-try, ang effective sa'kin mga mens 'pag po nag-reply na yung client, tatawagan ko na 'yun, sagutin man niya o hindi. Ngayon 'pag sumagot po siya, eh, ano, explain ko na po sa kanya paano makakatulong, ganito, ganyan, bla, bla, bla. 'Pag hindi siya sumagot, magcha-chat naman yun, eh, "Pasensya na, busy ako." Ang lagi ko pong vino-voice message sa kanya, "Hello po tita, pasensya na po. Mandatory po kasi sa amin na tawagan kayo para makasigurado po kayo na legit ako." Minsan 'pag sinabi niya busy, nasa work, "Ay pasensya na po, nasa work po pala kayo." Mas maganda voice message mga mens kasi naririnig po kayo mismo, yung way niyo, paano niyo sabihin, 'di ba? Kaysa po chat lang. Minsan kasi yung tao po iba yung interpret sa chat natin. May mga tao po na gusto maraming emoji, may mga tao na walang emoji, so feeling nung iba, ay galit, yung mga gano'n. So i-voice message mo na lang, at least naririnig ng client po yung boses mo, hindi pala siya galit, yung mga gano'n po. Okay, so another example po, "Napansin ko tita, madalas niyo pong banggitin na pagod po kayo after work. Mag-observe po kayo sa mga notes ng mga friends niyo sa Facebook." 'Di ba may notes po sa Facebook mga mens?
nagamit ko po 'to sa best friend ko, lagi siyang nagrereklamo, pagod na ako sa work, gano'n. Yung isang friend ko po nurse, ganyan. OT na naman, oh, may mga gano'n po. So ngayon nagcha-chat ako do'n sa notes, "Sis, pansin ko lagi kang ano, lagi mong nababanggit pagod na pagod ka after work." Gano'n po. So ang chat ko, may mga client kasi ako before, ganyan din. Nakatulong sa kanila yung barley. 'Pag alam na ng friend ko na nagba-barley ako, dinediretso ko na, "Nakatulong sa kanila yung barley, baka makatulong din sa'yo." Stressful pa man sa ospital, may gano'n po ako chat sa kanya. So ngayon magkukuwento na siya, "Ay toxic nga yung mga katrabaho ko, ganito, ganyan." So i-aano ko rin po yung barley. Oo, ganyan din si tita, yung mga client ko kaya bumibili sila ng barley kasi nakaka-stress nga naman sa work, try mo. So, naipapasok ko po yung barley sa mga gano'n nila. Ngayon kung opportunity ka naman, puwede mo rin pong gawin yung sinabi ko kanina. "Tita, may pinasok po ako na negosyo. Okey lang po ba i-check niyo po kung maganda po okey lang po ba i-check niyo kung maganda po yung product or yung business na pinasukan ko?" Gano'n po. Puwede niyo po yun anuhin sa mga warm niyo. "Tita, favor naman. May business kasi ako ngayon. 'Di naman kita pipilitin kung ayaw mo, check mo lang kung maganda." So, puwede pong gano'n yung gawin niyong mga mens, 'no? So, puwede rin raffle, puwede rin po raffle mga mens. "Tita, may ishi-share lang po ako sa inyo, may ongoing raffle po si I Am Worldwide, malay mo ikaw na ang manalo." Gano'n, gano'n po. May ibang tao mga mens na nagpe-pay in po dahil po sa raffle, ha. May mga ganyan po na nagjo-join sila dahil po sa raffle kaya maganda rin po magamit niyo yung raffle, yung promo. Nagagamit ko rin po 'di ba halimbawa may cash incentive po tayo ngayon, "Tita, good news, may ongoing cash incentive po si I Am Worldwide 'pag member ka po may chance ka po na maging part nun." So, puwede niyo rin po yun gawin mga mens. Ang point po nitong frame it as help mga mentors, kailangan niyo pong mag-connect sa kanila, again ire-remind ko po kayo dun sa tita, naalala ko po kayo, acknowledge niyo po yung struggle nila, ire-remind niyo sila, "Tita, 'di ba nahihirapan ka?" Gano'n po. Tapos ire-relate niyo na po. 'Pag na-relate niyo na sa kanila, may naka-experience din po niyan. Ayun po yung structure, ha. And then i-e-extend niyo na po yung help. Kaya gusto ko pong i-share 'to sa'yo. Paano yan, Mentor Franz? Number one, ulitin ko po, connect emotionally po sa kanila. Paano magko-connect emotionally? "Tita, naalala ko po kayo. Tita, nagwo-worry po ako sa inyo." Mga gano'n po. Number two, i-acknowledge niyo po yung struggle nila. "Tita, 'di ba nahihirapan ka sa tulog, ang sakit ng likod mo." Yung mga ganyan po. Ngayon po, number three, ire-relate niyo na po, "Alam mo ba tita, may naka-experience din po niyan katulad niyo." Tapos lastly po, "Kaya gusto ko po kayong tulungan. Kaya gusto ko pong i-share 'to sa inyo." Gano'n po. Okay. So next mga mens, follow up with new value each time. Um Hirap akong mag-create ng conversation talaga mga mens nung nagsisimula po ako sa I Am Worldwide kasi hindi po ako conversational na tao. Parang ayoko po ng nakikipag-usap, yung mga ganyan mga mens. So, ito talaga yung inaral ko before mga mens, yung kada magme-message ako sa kanila, parang dapat ma-interest sila, ganyan. Kasi ang tao, hindi magre-reply sa'yo kapag wala ng sense. May mga tao po kasi na parang sayang lang sa oras nila kapag re-replyan ka. May mga tao naman na mahiyain kaya, "Okey po, sige po," gano'n yung reply sa'yo. So ngayon, eto siya mga mens 'no, paano ka magfo-follow up with new value each time, hindi yung pulos kamusta, kamusta, kamusta lang, okey? So eto po, puwede kayong mag-ano ng testimony, kaya dapat mens lagi kang updated sa testimony, hindi yung maghihintay ka palagi kay mentor na mag-send ng testimony sa GC. Dapat updated ka mens, search ka, mag-follow ka po sa iba't ibang mga mentors. Eto po, ang dami natin, we are 178 po.
So, kung hindi mo pa friend yung mga nandito, i-friend mo na sila, i-follow mo. Kung sa tingin mo, mens, pag kasi nag-friend ako ng taga-IM, plus IM na yung friend ko, edi follow mo na lang. Para mens, pag may nag-post, updated ka. Ay, may gumaling sa cancer. O di copy mo kaagad. Tita, good news! May gumaling po sa cancer. Baka makatulong po sa inyo. O, ganun na mga mens. No? So, ayan po. Thank you po, Mentor Karen, Mentor Desiree. Ayan po. Ganun mga mens, kailangan updated ka sa mga posts ng mga mentors natin o baka meron pa pong mga nandito na members na hindi po naka-follow sa mga top mentors po natin ha. Lagi niyo pong susuportahan ng Mother Titans natin. Mag-comment po kayo, mag-like kayo, i-share niyo po sa mga GC niyo. Lagi niyo pong susuportahan yung mga mentors natin mga mens, okay? So, promo, raffle update, ito pa. Baka naman mens member ka na hindi ka pa updated sa promo, di ka pa updated sa raffle. Di ka updated sa incentive. 'Di ba? Paano pa yung mga client mo, paano pa sila maa-update, 'di ba? O anong updated ngayon? Ano po yung mga ano natin ngayon? Ano yung incentive natin na ongoing ngayon, 'di ba? O product tip. Ano to, mens? How to take barley effectively. If friend ko po kayo sa Facebook or follower ko po kayo sa Facebook, mga mens, minsan nagpo-post po ako doon ng product tips. Halimbawa, paano nakakatulong sa thyroid, paano nakakatulong po sa acidic, bakit wala sa Lazada at Shopee. Pwede niyo po kasi siyang pang-follow up. Next po, success story of another client or distributor. Oh, yan po. Tita, alam mo to si ganito. Oh, ganyan po. Ginagamit niyo po ba ang resulta ng bawat isa dito mga mens? For example, nakita niyo po si Mentor John. Oh, 'di ba? Meron po tayo dito. Yep, Mentor John Focang, 'di ba? O dating construction worker. Ngayon, ganito na po yung kinita. Ngayon, nagagamit niyo po ba 'yon? Nase-share niyo po ba 'yon sa client niyo? I-check nyo din mens ha, kasi baka po, ayan, oh, 'di ba nag-comment na si mentor diyan, malupit 'tong mentor na 'to. 'Di ba, biruin niyo construction tapos merong 500,000, 'di ba, hindi siya normal. So ngayon, puwede niyo po siyang pang-follow up sa client niyo. I-test niyo rin ha, kasi yung mga ganyan po, halimbawa, kapag ang client ko ay Jade, ifo-follow up ko sa kanya puro Jade. Mamaya pakita ko eto pakita ko na po sa inyo. Sige, ayan. For example 'to mga mens, puwede niyo po 'tong magamit, puwede niyong i-screenshot. Hello po, Ka-Arnel, share ko lang po ito, business owner, user ng product, muntik na po siya ma-dialysis, mataas ang sugar. Nag-bonus po siyang 300,000, okay na yung sugar niya. Naka-Jade din po siya. Jade, follow up ko sa kanya. So ngayon, ang lagi ko pong chat kapag 'pag Jade, naka-Jade din po siya, the best po talaga ang Jade, grabe talaga ang Jade. Gano'n po palagi yung message ko mga mens. So, ayan, laging laman ng presentation si Mentor John. O, 'di ba? So, yun siya mga mens, puwede niyo rin siyang gamitin sa ano, eto po, oh, hindi man natin siya ka-team, mga mens, pero sa IM Worldwide pa din siya, may testimony siya mens, oh. Yung anak niya po ay may multiple personality disorder. Akala ko po sa palabas lang yan. Alam niyo po yung ano, yung ano nga bang palabas yun, Split ba yun? Ay, kalimutan ko yung title. Basta yung ano, nagiging split personality siya, ang dami niyang personality. Akala ko sa palabas lang po. May mga client po ako na merong panic attack, naga-anxiety, depression po, ganyan. So, shini-share ko po ito. Ito po sa team namin, o 'di ba? Shout out Mentor Angie. 'Di ba? Ito po ay member ni Mentor Angie. O, tingnan niyo mga mens, 87 years old, stage 4, prostate cancer po, cancer-free na. Tapos, may 49 pa siya. So, shini-share ko din 'yan mga mens, ginagamit ko po 'yan pang follow-up. Naisip ko kasi mga mens, before kasi basta lang ako send ng send. Basta lang bukod sa Rodora X Mentor Richel, bukod dun meron pa, marami din siyang personality. Favorite ko, nakalimutan ko yung title, 'di na kasi ako nanonood, eh. Ayun, Split, yes, Split. So yun po, thank you po. So eto mga mens, napansin ko po kasi yung iba po nagse-send lang basta ng video pang-follow up, picture pang-follow up. Paano kaya kung lagyan ko ng text?
Kasi ano, grabe po mag-tee up yung mga mentors natin kapag 'di ba, nagshe-share ng video. Halimbawa po sila Coach Mike may meeting with press, may meeting with VP ganyan, with Miss Maritoni, merong nakasunod dun. So sabi ko, "Okey, anuhin ko nga ulit, ay anuhan ko nga, anong effective." So naggaganyan po ako. Okey, depende rin sa inyo mens, gusto niyo gawing bold letters yung sakit nila o baka catchy yun sa kanila, mga gano'n po. Okey, so another example, sabi po products, 'di ba? So eto po, hindi ka lang basta magfo-follow up about product, dapat lagyan mo, "Ang daming flu ngayon." Oh, 'di magsi sila, "Ang daming flu ngayon." So 'yan po, minsan ang fina-follow up ko po, paano kung sabihin ko sa inyo na yung nag-order po nito dating constipated, dating mayroong cholesterol, dati po yung nag-order nito 250 yung sugar, ngayon 109 na lang. So mga gano'n po. Ayan po, mga pang-fo-follow up ko sa mga client. Meron din po ako sine-send na picture ganyan, tapos nilalagyan ko po ng mga ganyan-ganyan. So follow-up talaga mga mens, may makukuha po diyaan. O eto, sino po yung nag-maximize? 'Di ba every Titans Day mga mens may mga nagshi-share. Nagvi-video ka ba? Nagma-market ka ba? Kaya nga yung mga mentors natin kahit ang layo-layo, Mentor Iron Coach may Antipolo pa, pupunta pa yan ng office para lang sa'tin mga mens, 'di ba? Para sa Team Titans Day po natin sa General Assembly. So maximize mo yan, mag-video ka. Ang nakikita ko pong effective ngayon mga mens, importante ikaw mismo, original video mo, yung gagamitin mo, pang ano mga mens, pang-post po. So yan po, may bago na pong ano ngayon si Facebook mga mens, kapag may ka-match ka na, nade-determine ni Facebook ilang percent yung ka-match mo na video. Gano'n mga mens. Di ko alam kung na-check niyo na po yun, na-check niyo na po ba yun? Halimbawa mens nag-post ka, ngayon makikita ni Facebook na ang dami mong ka-match na video. Gano'n po mga mens, nade-detect na niya. Katulad nito, Team Titans 'to mga mens, 20 years old ganyan. Ang chat ko palagi iba talaga kapag naka-jade, may mga ganyan ako mga mens. So eto si Mentor Lori, 'di ba? Ayan po. Eto rin mga mens, maraming video ang ibang team din. Puwede mo naman kunin tapos i-follow up mo lang sa client. I-chat mo lang sa client, "Tita, eto naka-jade din." Pero mga mens, ako po kasi hindi ako basta-basta nagka-copy paste. Hindi din po ako basta-basta nagda-download lang. Ine-edit ko po 'yun. So, inaano kina-cut-cut ko pa 'yun, ine-edit ko 'yun, nilalagay ako ng ano doon. Kaya maganda siya sa paningin ng client or mas mabilis. Alam niyo po ba ito, yung video na 'to, 3 minutes po kasi ito, parang 3 minutes, 2 minutes. Kung mabilis lang, let's say 20 seconds, 40 seconds lang, yung patience ng client, yung pasensya nila sa panonood, hindi nila agad iki-click ta's ine-next. Papanoorin nila. Minsan kapag sobrang haba po kasi yung sine-send natin na video sa kanila, hindi na po nila pinapanood. So, sayang din yung pagse-send mo. 'Di ba before, uso po ang nagse-send ng link. Send ng link lang, "Tita panoorin mo 'to," ganyan. Hindi na po kasi siya effective sa'kin. Kaya ang ginagawa ko mga mens, dina-download ko yung video, kina-cut ko yun, pinapaliit ko yung ano niya, yung video niya. Dun po mas nakikita ko na pinapanood nung sine-sendan ko po. Okey, so i-check niyo din sa inyo, ha, baka mamaya po effective pala sa inyo yung, video, 'di ba, na link lang. Depende po sa inyo, okey? So baka lang maka-help po. So next po, use storytelling instead of pitching. Stories bypass resistance and trigger emotional mirror neurons. Dito ko naintindihan mga mens kapag nagfo-follow up ka din, dito ka na mens mag-emo. Ay, naalala ko si Coach Mike before po nag-ano si Coach Mike, kung mag-i-emo daw po dito na lang. O dito ka mag-emo, gamitin mo emotional ano nila, 'di ba? May client po ako dati same sa'yo, skeptical sa una pero after 2 weeks ng barley sobrang ginhawa na daw. O dito ka mag-emo mens, halimbawa ano ka, may sakit ka. Alam niyo po ba dati ganito, ganito ako. Pero ano ha mga mens, 'wag pong OA masyado. Wag po yung ano naman, yung halimbawa natapilok ka lang tapos sinabi mo na namatay na, yung mga gano'n. Wag gano'n ha. So, i-ano pa rin, dito mo lang gamitin.
Grabe tita, ang sakit po ng tiyan ko before, 'di po ako makakain, sinusuka ko po yung kinakain ko kasi acidic po ako. Pero nung nag-barley po ako, nakakain ko na po yung gusto ko, eh, dito po tayo mag-emo. Dito tayo mag-emo ta's mag-video call kayo, grabe tita naaalala ko po before, oh, dito ka mag-ano, dito ka ayan, oh, Mentor Nami, thank you po mens. Oh, 'di ba gamit na gamit ni Mentor Nami kaya diamond na yung mentor natin, 'di ba? May props pa para mas believable. Ayan, si Mentor Aiza po, meron po siyang ano, ano ba 'to, hormonal imbalance, ganyan. May PCOS, tama ba mens? May PCOS, oh, 'di ba may props pa siya, pinapakita niya. Ito yung pads ko pa po before. Ito pa po yung mga nilalagay ko sa ano, mga iniinom ko po, mga ganyan. Puwede mo po yun gawin. Hindi ka naman nangloloko mens, eh, totoong testimony mo naman. Oo, 'di mo naman lolokohin, totoong testimony mo naman mens, 'di ba? So, dito mo na lang siya ilagay, 'di ba? So, storytelling, sabi nga 'di ba mens, story sells. Dun ka talaga makakabenta mens, kaya importante mens, marami ka rin pong alam na testimony ng mga mentors. Whether product man 'yan, opportunity man 'yan, dapat marami po tayong alam. Kaya i-follow mo po sila, attend ka po ng training, 'di ba, punta ka sa office para ma-meet mo sila personally, 'di ba? Alam mo ba tita, meron akong ano, friend o ganito ganyan, meron po akong ang lagi ko nagagamit pala mga mens kung medyo nahihiya pa po kayo, "Tita naka-attend ako sa seminar," ganyan. "Tita naka-attend ako sa orientation sa office. May nag-share kasi dun acidic." Grabe pala ang acid. Minsan takutin mo din. Grabe pala ang acid tita, 'pag napabayaan pala puwedeng maging GERD, puwedeng maging stomach cancer, puwede magkabukol. O 'di siya acidic siya, ay grabe ganyan-ganyan, oh. Pero totoo naman mens na 'pag napabayaan yung acidity magiging gano'n, okey? So mga ganyan po. Next, apply the curiosity gap. The mind hates incomplete information. It compels follow-through, opens mental loop, and they want closure, which means they'll reply. Ganito mga mens, 'wag ka din naman yung matagal mag-reply. Ko-correct ko po ha. Sabi dito mga mens, mag-build daw po ng curiosity. Pero 'wag naman po yung matagal tayong mag-reply. 'Wag po tayo matagal mag-reply, baka mamaya ano, mawalan lalo ng interest yung client na ano na yung interest niya. "Ate may bago." Ay, thank you bunso. Ayan, 'di ba? Thank you Mentor Len. Mentor Len talaga, gusto magpa-shoutout, oh. Ayan. Ayan po, example mga mens, "Ate may bago akong na-realize sa mga umiinom ng barley consistently, grabe pala yung epekto 'no, gusto mo po marinig?" Ganyan po, okey? So mga ganyan mga mens ha, oh, another example, wait lang po ha, meron po ako dito, 'di ko na nalagay diyan. Another example po sa product muna, ayan. Ay may nag-chat. Ayan. Another example po sa product mga mens. Ang best na nagamit ko mga mens, uso po kasi yung ang daming bumibili na ngayon ng barley na hindi ano 'di ba, yung mga barley po sa labas na hindi IM. So ang ginagawa ko ngayon mga mens, ang lagi kong open ng conversation, "Tita, ano ba 'to? Tita may ginagawa pala tayong mistake sa pag-inom ng barley." So, inuuna ko yung ano, mga mens na mistake sa pag-inom ng barley, "Tita, mali pala yung pag-inom natin ng barley." O may gano'n. Kaya pala hindi effective. So, nababasag ko yung objection niya na, "Di naman effective, nakabili na ako niyan before, hindi naman ano sa akin." Nababasag ko yung gano'n mga mens. Ngayon tinatanong ko po, "Gusto mo po ba malaman kung paano yung tama?" Kaya po meron din po akong video mga mens about sa Herxheimer reaction, yung, ano po, tawag nito, healing reaction, may gano'n po akong ginawang video din. Ngayon 'pag nagsabi siya, "Ay paano ba yung tama?" May mga ganyan po. Kasi minsan, basta lang po sila bili ng bili, eh. So minsan ginagawa ko din,
Tita, ano ha, tita 'pag gusto niyo pong mag-try ng barley sabihan niyo lang po ako kasi marami pong bumibili na basta lang bumibili, hindi po naga-guide kung paano yung tamang pag-take. May gano'n po. Minsan may gano'n po ako sa client. So ngayon alam nila na kapag kinausap ko sila o in-explain ko sa kanila, alam ko po paano explain, paano sila iinom. Another example mga mens, may kakaibang nangyari sa client ko kahapon. Grabe yung ginhawa na binigay sa kanya nung barley tita. Gusto mo po ikuwento ko sa'yo? Eh, 'di ba ang tao din po minsan likas po na tsismosa, eh, di dito na lang din po. Dito ka na lang din magtsismis, mens. "Mare, alam mo ba yung kapitbahay natin ganito na-stroke pala, gusto mo ba malaman kung ano yung kuwento?" Ganun mga mens, kung product po ha. Opportunity. Alam mo ba tita may bagong incentive si IM ngayon, pero hindi pa alam ng lahat. Gusto mo i-check kung qualified ka? Puwede po yun. Puwede niyo rin gamitin yun mga mens or i-rephrase niyo po ha. Ang binibigay ko example sa inyo mga mens, ito po yung ginagamit ko, pero kung hindi po kayo comfortable or iba po kayo mag-ano, puwede niyo po siyang i-edit, okey? So, meron pa mga mens, ate may strategy ngayon na ginagamit yung mga top earner dito, sobrang simple lang pero effective. Gusto mo po i-share ko sa'yo? Eto naman po sa mga nagbi-business na po, puwede rin po sa mga nag-o-online. Mga online seller, ganyan. Dito ko po sila nakukuha. Puwede mo rin gamitin mga mens, "Tita meron pong special promo." "Tita meron pong exclusive deal." Exclusive deal, special promo po si IM ngayon. Limited to 5 persons only. Ganyan, puwede niyo po 'yan gamitin ngayon naghi-hit tayo ng incentive, eh. So, puwede niyo pong gamitin 'yan, yung script na 'yan. "Tita, meron akong exclusive offer sa'yo, limited to 5 persons only." Share ko sa'yo tita, gusto niyo po habang may slot pa, puwede niyo po 'yun gamitin. Ano pa bang puwede kong mai-share dito? Bakit siya magwo-work mga mens? Kasi po hindi niyo po siya pinu-push, hindi niyo siya pinipilit. Parang ini-invite niyo lang siya na i-discover kung ano yung ichi-chika niyo. Ang effective din sa'kin mga mens, "Tita good news may promo." 'Yun lang po, tapos madaming exclamation, ano po, madaming exclamation. "Tita!" Tas maraming A, "Tita!" Gano'n. "Good news po, may promo." Tapos gano'n-gano'n na siya. 'Pag nag-chat na siya, "Ano 'yun?" Tatawagan ko na po 'yun. May gano'n mga mens, okey? Puwede mo rin sabihin, "Tita may na-discover ako, tita may nalaman ako." Tas huwag ka na magre-reply kung ano 'yung nalaman mo. "Tita may nalaman ako." Tas 'pag nag-reply, "Ano 'yun?" Ganyan. Siyempre maku-curious siya, 'di siya makakatulog, mga ganyan mga mens. Tawagan mo na, gano'n mga mens 'no. So, curiosity creates a dopamine kasi mga dopamine hit daw po yung tawag doon. Tapos 'pag nag-reply ka na, rewarding yun. Kasi 'di ba may mga tao pong hindi nakakatulog kasi po sobrang curious nila sa isang bagay, 'di sila nakakatulog. Oh, gano'n mga mens. Ngayon na-e-excite sila, hindi yung kamusta, ibang kaba. Kamusta po? Ibang kaba yun mga mens. Mirror their energy and pace. Eto siya mga mens ha, kaya po kailangan i-check din natin. People trust those who feel like them. May mga tao po kasi na, "Ay magpe-pay in ako sa'yo kasi ano kita, bet kita." Yung parang same energy tayo, may gano'n po. May mga gano'n 'no, so build subconscious rapport and trust. Example mga mens, kung short sila mag-reply, eh, di short ka din mag-reply. Kung marami silang emoji 'pag nagre-reply, di damihan mo din, 'di ba? Sabayan mo lang yung energy, 'di ba? So, puwedeng gano'n mga mens. Meron po akong na-encounter kasi tinanong ko po bakit hindi siya maka-pay in, ay ba't nahihirapan siya magbenta. Kasi ang nangyari mga men, sobrang dominante nung ka-chat niya. Sobrang ano, isang ano lang, 'pag nagre-reply po, ganyan. Tapos siya mens, ang dami niyang emoji. Alam mo yung isang word lang tapos napakadaming emoji, yun, 'di na siya nire-replyan. So, baka yun din mga mens ang problema po, okey? Kaya i-check niyo din po.
Create a sense of timing and lost or scarcity. For sure naririnig-rinig niyo na 'to mga mens, yung scarcity na closing. Ganito siya mga mens, people act more fear of missing out than hope of gain. So ngayon mga mens, eto po example, tita last 2 days na po ng raffle promo. Sayang kasi ang dami ng nanalo ng free box. For example lang mens, for example mens nagpa-raffle, 'di ba meron po tayong raffle sa Titans 'pag nag-maintain? O 'di 'pag ikaw yung nanalo puwede kang magpa-raffle sa mga bumibili sa'yo. "Tita, good news may raffle ay ano last 2 days na lang po ng raffle promo baka manalo ka po ng free box." Hindi gamitin niyo po yung mapanalunan niyo dito sa Titans, 'di ba? So puwede niyo pong gamitin or, 'di ba po last time meron tayong 8-8 promo? Ang tanong po, ilang beses ka pong nag-follow up? Nung simula lang ba ng promo? Nung nag-chat ba sa'yo ng, "Wala pa akong pera," or 'pag nag-ano ba, hindi ka na ba agad nag-chat? Ako mga mens, meron po akong notebook ng pang Jade, notebook ng kung ano sila, notebook ng, ay eto puwede silang pang copper, puwede silang pang ano, pang incentive, mga gano'n po. Ngayon fa-follow up ko po 'yun, isa-isa po 'yun, na ano, "Tita good news, tita last 2 days na, tita last day na bukas, tita last day na ngayon." So, dun po tayo nagkakaroon ng pay in from promo. O puwede niyo po 'yun gawin mga mens, or halimbawa po, pina-promo niyo po yung copper. May mga mentors po na ginagawang promo yung copper, "O tita last 2 days na lang po ng promo. 'Pag bumili po kayo ng 6 boxes, 5-6 na lang. Free shipping." Oh, puwedeng gano'n mga mens, okey? Next po, ito last na 'to, end with gentle consistency and reassurance. So dito mga mens, eto yung closing mo na. Ayan, closing mo na 'to mga mens. End with gentle consistency. Trust is, built through reliable presence, not insistence. So kailangan niyo pong i-keep yung connection niyo with the client. Hindi po yung ayan o, burning bridge. Ano po yung ibig sabihin niyan? Baka po kasi mga mens, baka halimbawa hindi hindi nag-order sa inyo tapos may mga hindi ko alam kung na-experience niyo na po 'to, may mga chinat po kayo na client or warm market na pipilosopuhin po kayo or aasarin kayo, 'di ba? So ikaw papatol ka naman na, "Sige bahala ka diyan, ano 'pag ikaw inatake ng diabetes mo." 'Di ba na-chat mo ng gano'n dahil hindi po bumili, ayaw mag-member, ayaw mag-ano. So ngayon eto mas formal, mas maayos, "Tita walang pressure ha, gusto ko lang po talagang makatulong, kung ready na po kayo anytime andito lang ako." Eh. Ay. 'Di ba? So eto siya mga mens, "Tita walang pressure ha, madalas pilosopo, hehe." Oh 'yan, kung na-experience niyo na po na minsan may mga china-chat po kayo na pilosopo, 'wag niyo pong papatulan. 'Wag po kayong kakagat. Kasi mga mens, practice niyo rin 'yan, eh. Paano 'pag may client po kayo na big client pala tapos negative, tapos inaaway ka, pero ikaw stay calm ka pa rin, 'di ba, na, "Okey lang po tita, sige po, ganito ganyan, wala naman pong pressure tita, kahit ano po yung i-take niyo na bilhin niyo na package, ano po yung ano niyo." At least mens maayos mo lang pong na-close yung pag-uusap niyo. Tapos in-assure niyo po siya na if ever po na mag-inquire ulit siya sa'yo, andiyan ka lang para i-assist siya. Kaya po may mga client po ako after 2 years saka lang magme-member, after ilang buwan saka lang bibili. Kasi mga mens, 'wag po natin i-expect na kapag meron tayong chinat na client or 'pag may nag-inquire sa atin, bibili na kaagad. May iba kasi baka wala pang pera, baka sa sahod pa, or baka hindi pa masakit, 'di ba? Yung iba 'pag hindi pa inaatake ng gout, hindi pa bibili. 'Pag hindi pa inaatake ng sakit nila, 'di pa bibili, 'pag hindi pa malala, hindi pa bibili. May iba rin, kung hindi pa mahihirapan sa trabaho, hindi pa maghahanap ng additional income, kung hindi magkaka-emergency sa bahay, hindi maghahanap ng additional income, eh, paano ka nga kung tinapos mo siya ng hindi kayo okey? Eh, di sa iba na siya mag-inquire, kay Mentor Rome na siya mag-inquire, 'di ba, Mentor Rome?
And 'di ba? Sa iba na siya mag-inquire kasi nga naman hindi maayos yung pag-uusap niyo, 'di ba? So, yun po siya. Okay? May example ba ako dito? Ay, hindi ko nalagay yung picture. Tapos mga mens, hindi ko pala nalagay yung picture. Eto pala mga mens, additional po. Additional mga mentors, baka po may mga client kayo na hindi na talaga nagre-reply. Pagtatanungin niyo po ako, mentor friends, hanggang kailan ka po nagfo-follow up? Hanggang hindi po ako bina-block, nagfo-follow up po ako. Pero meron po akong mga client na binibigyan ko po ng ultimatum na for example, ginagamitan ko po ng word na if ever hindi na po kayo interested, alisin ko na po kayo sa priority list ko. Ginagamit ko po 'yun. Alisin ko na po kayo sa priority list ko. Yes, Mentor Cedric, hangga't hindi pa ina-unfriend. God bless, andito lang po ako ang ending. Thanks po. Okay. Ayan. So, 'yun po, puwede niyo pong gamitin 'yun mga mens. Meron pa akong ano, shucks hindi ko pala nalagay pasensya na mga mens, hindi ko pala nalagay dito, medyo mahaba po kasi siya. Pero ito yung chat ko sa kanya. Ito po yung na-meet ko sa Singapore. Mahaba, eh. Hi Kuya Angelo, ito po, 'yan ang haba niya po 'no. Hi Kuya Angelo, naalala ko nung nasa Singapore tayo, sabi ni ate naghahanap kayo ng investment. Usually kapag ang nakakausap ko po interested, pero hindi nagmo-move agad, nagdadalawang isip, either stuck po sila sa comparing option or ayaw po talaga nila ng, they don't really want the result badly enough, o yun yung sabi ko. Ito yung sabi ko, "Kuya, I don't want you to miss out." English yun mens. "The people who acted on this opportunity are already seeing results. I'll be straight po, kuya. Seryoso po ba kayo about finding a smart place to put your money? Or do you want me to cross you off my list?" Sinabi ko po yun mga mens. Ang reply niya po, pasensya na daw po na-busy lang daw po sila kasi engineer po siya dun sa Singapore. Siya po yung na-meet ko dun sa Singapore. So, depende mens ha, sa kausap niyo po. Pero, kung kaya niyo po mga mens, nagagamit ko na po yun. "Kuya, seryoso pa po ba kayo? Sabi niyo po nung nakaraan", nire-remind ko yung dati naming pag-uusap. "Kuya, sabi niyo po interested po kayo ng investment. Maging straight na po ako sa inyo, seryoso po ba kayo?" Yung gano'n mga mens, para hindi po sayang oras mo na follow up ka ng follow up tapos hindi naman na pala. Or baka nakabili na pala sa iba or nakapag-ano na pala. So, gano'n siya mga mens. Wag po kayong matakot na magtanong. May iba din po na nagsasabi po, "Ay, nahihiya lang kasi ako mag-ano, eh, kaya hindi pa ako pero bibili ako." May mga gano'n po. So, at least alam mo po, 'no, may conversation po kayo ulit. So, learning ba kayo mga mens? Okey pa ba? Sige. Meron po kasi akong dinagdag. Meron po ako dinagdag. May bonus pong tips, ayan. So eto po mga mens, ang tawag ko po dito F4. Para hindi niyo makalimutan, F4, hindi po 'yan yung mga pogi ha. So number 1 po, follow-up number 1, feedback or testimony. O 'yan siya mga mens ha, feedback or testimony. 'Pag nag-follow up ka, para hindi ka paulit-ulit mens, ng pagka-follow-up po sa client na pulos testimony, mga ganyan po ha. So ngayon mga mens, una po, magse-send ka po ng testimony sa client. If may mga nakikita po kayo sa Facebook na mga chat, reviews, screenshot niyo po yun, testimony pa rin yun, feedback pa rin yun. Okay? Bakit mga mens? Nakaka-build po siya ng belief. Bakit po ang tao hindi agad bibili? Kasi baka hindi pa siya solid na totoong nakakatulong ang barley or hindi pa siya solid na totoong may kumikita sa IM Worldwide. So, kailangan po nating i-build yung belief system ni client. Okay? So, next po, freebie. Oh, yan. Freebies or raffle update.
Ito kasi mga mentors kung may mga nagpapa-free po sa inyo, halimbawa 'pag bumili ng 3 box, free shipping. 'Pag bumili ka ng 1 box, meron kang free na sachet. May ibang mga mentors, mga mens na nagpapa-free po ng sachet. Halimbawa, bumili ng 3 box, merong libreng sachet. Bakit? 'Pag nagpalibre ka ng sachet mens, sa susunod madadagdagan na yung order niya. Halimbawa, barley, nagpa-free ka ng sachet ng choco. Sa susunod, baka choco na yung bilhin niya or dalawa na, barley pure tsaka choco na. So, puwede niyo po yung gawin, raffle update, "Tita, good news po, meron po tayong raffle, eto po." Ganyan-ganyan, puwede po kayong mag-send. Number 3, facts and benefit. Ano po dito, na-e-educate niyo po sila. Minsan po, may mga tao kasi na yun na nga, kulang po sa belief system pa, 'di pa sila naniniwala. So ngayon kung sesendan niyo po sila ng paano nakakatulong yung barley, paano nakakatulong yung macchiato, meron tayong testimony dito sa Team Titans, grabe po yung paglo-lose ng weight, 'di ba si Mentor Noel? Puwede niyo po yung gamitin o sa mga nagpapa-lose ng weight, macchiato. Sendan niyo po sila paano nakakatulong yung macchiato, "Tita, good news yung macchiato may glutathione." Si tita mahilig sa glutathione. So maano siya mga mens, nabibigyan niyo po siya ng idea. Eto pa commonly mens, baka ma-encounter niyo, may client po ako kasi na sobrang C, napaka-C. Ang tanong niya po sa akin, "Anong pinagkaiba niyan sa Starbucks? Bakit yan na lang ang bibilhin ko compare sa Starbucks?" Yung coffee daw po natin. So, paano mo ine-explain sa kanya? Ngayon, sendan mo ng coffee, "Tita, good news. Alam niyo po ba yung kape po na ginagamit sa Starbucks, yun din po yung coffee natin, Arabica coffee. And good news po, mas mura po yung sa'tin, sachet niya ₱50 lang 'pag member na po kayo." Puwede mong ganunin mga mens. Huwag manghinayang sa isang sachet. Yes! 'Pag nagustuhan po nila, o-order sila or magme-member, okey? Next po, follow through question. Mag-ask po kayo ng mga tanong sa kanila. Small question. Ngayon mga mens, eto po yung puwede niyong ulit-ulitin every few days or weekly, depende po sa interest ng client. Kasi may mga iba po, "Mens, bakit ako naba-block?" Baka kasi mens sobrang kulit mo naman, baka mamaya minuminuto ka naman. Minuminuto ka nagfo-follow up o baka every hour ka nagfo-follow up. But correct mga mens, i-correct ko yun, may ibang mentor na effective po yun sa kanila. Na sa isang araw ang follow-up po nila 10, 20 na follow-up, effective yun sa kanila. Sa'kin po hindi po siya gano'ng effective yung gano'ng karami. So tingnan mo pa rin mens, depende po dun sa interest level po ng client mo. Hindi siya makukulitan po sa'yo kapag tama yung pagfo-follow up mo, okey? So yun siya mga mens ha. Ngayon, ang ginagawa ko mga mens, puwede po na halimbawa nag-follow up ka ngayon, next mo after 3 days, next mo after 5 days, next mo after 7 days. So every week ka na lang nagfo-follow up. Puwede din naman mens, 'di ba tinuruan na po kayo dito sa Team Titans yung VIP group chat po natin? So dun puwede kang everyday doon na mag-follow up. Pero kung ipe-personal message niyo po sila, siguro mga mens, yun yun nga mens depende po sa interest nung client. Halimbawa sobrang hindi siya makatulog sa Jade, eh, di lagi ka po mag-follow up, "Kuya may nakausap po ko kanina, grabe baliw na baliw po sa Jade." Gagawan po ng paraan, "O kuya, meron po kaming kausap kanina from Canada po, magje-jade po. Sayang kuya, under mo na sana 'to." May gano'n po ako. "Sayang kuya, under mo na sana 'to." Ta's ire-reply pa, okey lang." Gaganon pa 'yan, okey lang." Hanggang sa tumatagal na, "Kuya, sayang may 5,000 ka na sana dito." May mga gano'n na po ako. So, gano'n mga mens, 'yan po yung mga puwede niyo pong paikot-ikutin na follow-up para hindi lang po kayo pulos, picture ng product. Ay, i-add ko pala mens, minsan po, super effective din po sa akin yung Bible verse or yung mga picture na motivate. 'Di ba normal naman sa'tin yun sa Titans or sa I Am Worldwide, nagse-send po tayo ng amazing morning sa mga group chat, nagse-send po tayo ng mga
pang-motivate everyday. So, puwede niyo rin pong i-chat ng gano'n yung client kasi baka po may pinagdadaanan siya ta's makita niya yung message mo na gano'n. Gano'n po ako parati sa mga client ko po na nasa ospital, meron pong cancer, may mga ganyan. At yung about sa pray-pray, mga ganyan po. Pagpe-pray ko po kayo tita, mga ganyan. Pero sincere yun mga mens hindi yung for the sake of makabenta, okey? Again mga mens, dito po sa pagfo-follow up, always check your heart kung pagkakakitaan niyo po sila versus tutulungan. Para lang din 'tong sales process ang pagfo-follow up. Okay, so yun mga mentors, yun lang naman po yung training ko tonight. I hope may nakuha po kayo sa akin. Sana may naitulong po ako sa inyo. I know magagaling na po ang Team Titans pero sana po na-refresh kayo or may na-remind lang po ako sa inyo, ayan. Tapos, dagdag ko pala mga mens, namimigay po ako ng ticket, ayan. Even po yung photocard ng BINI, hindi po ako nagbebenta, namimigay lang po ako. 'Di ba may free tayo, puwede mong ibenta, I'm not against po sa mga nagbebenta, puwede 'yun if do'n ka nakakakuha. Pero ako kasi mga mens, may mga BINI photocard po ako, ang ginawa ko mga mens, namigay po ako kaya dumami yung followers ko sa TikTok. Dahil sa BINI. Dumami po yung followers ko sa TikTok dahil sa BINI, namigay po ako ng BINI photocard, nagkabenta po ako, nagka-pay in pa. Kahit ba sabihin mong copper, okey na din kasi binigyan mo lang naman ng photocard, sila naman yung may shoulder ng shipping. Another thing mga mens, yung napapa-pay in ko rin po ay galing lang din po sa event. Kapag po kaya mo mens na bumili ng ticket, mens wala kasi akong pondo, may mga ibang ganyan po, wala akong fund, pangbili ng ticket pa, wala pa akong pambili ng barley ko, ganyan-ganyan. Ngayon mga mens, 'di ba barley lang naman yung bibilhin po dun, halimbawa may client ka po nasa probinsya na hindi naman po gagamitin, magpaalam ka po sa kanya, "Tita, okey lang po ba may free ka po kasi 2 ticket, okey lang po ano, gamitin ko or ibigay ko po sa member?" Puwede ka naman mag-gano'n mens kung wala ka pa pong budget. Pero ako po namimigay po ako ng ticket, kaya po dalawa na po yung napa-pay in ko sa ticket. Yung una po from BINI. Nabigyan ko po ng ticket sa BINI po and then siya na mismo yung nagtanong, "Paano magpa-member?" Nag-silver package po yun. Yung isa naman mga mentors, na-invite ko po yun sa Songjoongki. Nung na-invite ko sa Songjoongki mga mens, after the event dun ko na po sila shineran, pero hindi pa po kaagad nag-pay-in yun. Follow-up pa din yun, ginagamitan ko lang din po ng ganito. So yung nabigyan ko po ng libreng ticket, nag-Jade package po yun. Kaya yun mga mens, follow-up is the key talaga para po sa pay-ins natin, sa benta natin. Hindi ayan, sa mga pay-ins po natin, sa mga benta po natin, follow-up po talaga, okey? Pero remind po ha, bago ko i-next, dami namang reminder ni Mentor Friends. Wala po tayong ifa-follow-up 'pag hindi tayo nagpo-prospect, 'pag hindi po tayo nag-i-invite, 'pag hindi po tayo nagpe-present. So, balik pa rin tayo dun sa one, prospecting, inviting, presenting. Kahit hindi mo pa siya napresentahan, let's say prospect mo pa lang or na-invite mo pa lang, puwede ka pa rin naman mag-follow up. Mentor friends, kung hindi ako magse-send ng mga ganito sa pagfo-follow up, ano pa yung other way? Mag-heart ka sa my day, mag-comment ka sa post, mag-heart-heart ka. Alam mo yon, "Hi tita, happy Canada Day." Nagaganyan po ba kayo? Happy Canada Day, happy Independence Day, yung mga ganyan po. Tita, happy anniversary, nakikigano'n ako mga mens. Medyo papansin ka dapat online. Ganyan mga mens, kaya other way din po yun ng pagfo-follow up. Halimbawa, may tita nagluluto, hindi lang yan all about IM or all about yung pagfo-follow up, mens nagluluto mga titas. Mag-ano ka po, mag-chat ka, "Tita sarap nung niluluto niyo po." Gano'n, yung mga simpleng gano'n mga mens. Paano kung yun pala magja-jade sa'yo, 'di ba? Hindi naman siya nakakaano mga mens, naging friendly ka lang. So yun po, sana may natulong ako mga mens. Eto na po announcement, grabe